Magandang tanghali mga kasular o magandang hapon. So, ito yung na-post ko sa solar group natin sa mga DIY. Itong gamit kong ginawa kong charger controller. So, ang gamit ko dito is backcon po. So, hindi po ito yung gamit ko. Kasi ito, mahinang klase po ito. Yung gamit ko is yung isang version o isang model na parang 600 plus at bili ko nito o 500 plus. So ito nakadalawang ano na ito gamit nito. Tapos yung alam niyo man yung mga mag DIY, so normal lang po yung masisiraan ka talaga ng materyales o gamit kasi umpisa pa lang. So ito ay sira. So ang ano dito is pumutok yung ito, resistor niya, pumutok po ito. So yun, hindi na ito magamit. So hanapan ko pa ng paraan. Hanapan ko ng ibang resistor na pwede dito. So ito yung input ng PB. Ang specs nito is 500 watts yung max niya. Tapos yung rated niya is 25 ampere. So ito yung input ng PB nyo. So pwede nyo lagyan ng breaker o anong fuse ba o anong gusto nyo. Kayo na po bahala. Ito yung output ng load o load side o papunta doon sa battery nyo. So ito yun. Pag naka-connected dyan direct sa battery or sa daan sa wattmeter, pero output load side ng wattmeter is battery, ang mangyayari dyan, puputok ito. Sobrang init. So ang gagawin dyan, paraan dyan, para hindi ito masyadong init at hindi din siya puputok, maglagay ka po ng blower. Ito yung pangalawang opsyon. Pero kailangan talaga itong merong blower. At saka lagyan nyo yung diode. So ang diode naman dito is 6 ampere. So yung max na nito is 25. So magparallel ka ng mga 5 siguro. Mga 5. 5 ganito. So ito po yung input, output. May yan, may kulay yung puti. So ibig sabihin diyan po yung output niya. Same lang po doon sa sa gagamitin mo sa gagamitin mo siya doon sa bridge type, doon sa sa transformer. So diyan nakalagay sa positive side. So tandaan niyo po 5 or 6 kung anong gusto niyo. Basta lalagpas siya ng 25 ampere. Yan po. Tapos ang output naman nito is papunta doon sa wattmeter dito sa source. Positive side po. Yung negative, diretso na po dito. So, pwede nyo lagyan ng fuse bago papasok dito or lagyan nyo ng breaker. So, yung output naman is papunta dito, battery. So, yung automatic naman sa tungkol dito sa fan is dito sa connected direct. So, note po, kung 12 volts kayo, ang gagamitin nyo is 12 volts na fan. So kung 24 naman kayo, kasi adjustable to, pwede sa 12 to 60. So pwede sa bababa kasi backcon siya. Dito kayo adjust. So makikita nyo dito sa wattmeter yung output ng voltahe at saka yung ilang ampere ang lumalabas. Kailangan po dito pwede dito sa sa sakto dito sa blower. Kasi pag pag umaraw, under to kasi merong output dito galing sa PB. So, yun. So, pag patay naman ng araw, papatay ito. Ang tanong nyo, kung bakit ito namamatay, na may pumapasok naman na power galing sa battery kasi meron itong diode. So, nabablock ni diode. Pag galing dito ang power, hindi yan tawag doon, output dito, walang output dito. So ang output niya is papunta lang dito.
So yung output dito is cut, wala po. Kasi ito yung trabaho ng diode na i-block niya yung output. Ano yun? Reverse. I-block na yun. So, under lang tong fan kung umaaraw. May araw. At gabi naman is off. Naka-off ito dahil dito sa diode. So, ayun. Yung doon naman sa HBD niya is gamit tayo ng LBD. Tatanong kayo kung bakit ito magamit sa HBD. So, ganito yun. Nagamit ka nitong 5-pin relay. So, ito yung 5-pin relay. So, ito yung 86, ito yung positive niya. So, galing dito sa output ni LBD module. So, dito yan papunta sa 86, positive, negative is 85. So, malalaman mo naman kasi iilaw yan, may ilaw ito kung sakto yung connection mo. Pero wala naman problema kahit babaliktad yan, yun lang, hindi ito iilaw. Baliktad to, kung naka red light siya, ibig sabihin naka LBD siya. Pag off niya is ang function niya is HBD. So paano naging HBD yon? Dito naman. Yung kung ang gagamitin nyo is for function ng LBD nito is dito ka po magta-tap sa 87. So ang gagawin nyo dito ka sa 87A for HBD. So ito yung papunta sa battery sa positive side. At ito namang 30 is galing doon sa dito po sa positive output ni load. Dito galing yan dito. Or gusto nyo sa output naman ni dito. Tapos yung output naman ng yung 87A is papunta dito sa source side. Pwede rin dito. So yan po yung mga natin, materials na gagamitin. So ito po ay tested ko na. Yun lang, yung may napansin ako. Yun lang, pumutok yung ito dahil sa init. Pero matagal lang gamit ko, parang isang buwan siguro yun o 3 linggo ba yun na gamit ko. So okay naman siya, malakas talaga. Kumpara doon sa POMR ko, kasi naka-POMR ako dati, may dalawa akong POMR. So doon sa POMR is 500 watts po per POMR, 30 ampere yung PPT po. So ito yun, no? Ito yung gamit ko. POMR keeper. Yan. Keeper 30A. Yan po. So nilagyan ko yan ng blower dito dati. May blower ko dati kasi 30 ampere lang to. So lagpas po yun sa capacity niya kasi gamit ko is 12 volt setup. So ayun. Ang harvest noon is sa 500. Yung peak hours is 16 ampere. Pero dito is umaabot siya ng 20 to 21 ampere yung harvest niya. So mas maganda to. Ang mga siguro cost nito is nasa 1K siguro, 1,000 to 1,200 siguro. Yun kasi mayroon na ako mga additional. Yun po. So sa susunod na na upload ko is yung wiring naman at saka yung papaganahin ko na ito. Problema ko kasi ngayon is naubusan ako ng battery. Kaya hindi ko basta-basta ma-test ito. Pero tested naman kasi nakagamit na ako nito, nakagawa na ako nito. Sige po, maraming salamat po. Magandang hapon mga kasolar.